sa pagtawid. Ay tubigin, ngalan ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan ay dakilain. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kaming dumadalangin kaisa ni San Blas na iyong martir, upang ang kapayapaan at pagkakasundo ay makamtan namin araw-araw, at sa iyong paglingap, sumapit nawa kami sa walang maliw na buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa Gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Nag-alay na siya roon ng daan-daang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang siya'y naroon pa sa Gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo. Matuwid at malinis ang puso. Ang ipinagpatuloy ninyo ang inyong pagkalinga sa kanya nang marapati ninyong baluklukin sa kanyang trono ang isa niyang anak. Panginoon, aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking amang si David. Bagaman ako'y bata pa't walang karanasan, pinapamuno mo ako sa iyong bayan, sa bayang ito na hindi na mabilang sa dami. Bigyan mo ako ng isang pusong maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan mong ito na napakalaki? Ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon, kaya't sinabi sa kanya, yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay o kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol. Ipinagkakaloob ko sa iyo ang hiniling mo. Binibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna, maging sa mga susunod pa sa iyo, at bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hiningi, kayamanan at karangalan na di mapapatandayan ng sino mang hari sa tanang buhay mo. Ang
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Paano ba iingatang maging wagas yang buhay na binata sa kanyang kabataan? Ang tugon ay sumunod siya, banal mong kautusan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang banal mong kautos ay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Pupurihin kita poon, ikaw aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong uusalin, malakas kong isisigaw. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Nagagalak na susundin yaong iyong kautusan, higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa ilang nadako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ni Jesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit
at nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tayong lahat ay naririto ngayon sapagkat tinawag tayo ng Diyos at mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Noong Lunes po ay nagpunta dito ang mga obispo ng Pilipinas upang itanghal at kilalanin ang ating simbahan bilang pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Napakalaking biyaya ang ipinagkaloob sa atin. Sabi ko nga parang nasa langit na po, no? Dahil may halos 70 obispo ang nagpunta dito at parang yun lang nangyari sa unang pagkakataon. At ito'y nakapagpapataba ng puso sa ating mga deboto dahil bagamat ilang daang taon na rin naman ang debosyon sa Poong Nazareno, ay mas lalong kinilala ng ating simbahan ang kahalagahan ng simbahan ng Quiapo. Tunay nga po, kahapon nga po, unang Biyernes, siguro nga iba sa inyo siguro umiwas kahapon, kaya ngayon kayo nagpunta dahil alam nyong maraming tao kahapon, kaya ngayon kayo tumungo dito sa simbahan upang magpunta sa Kanya. Lagi na lang pag may nagtatanong sa akin, bakit ba, Father, ang daming nagpupunta sa Quiapo? Bakit ba ang daming lumalapit sa Nazareno? Kanina pagpasok ko sa likuran, mahaba ang pila sa pahalik. Hindi naman Biyernes. Napansin ko nga parang hindi na Biyernes, kundi halos araw-araw na ang punta nyo rito. Ba't ba hindi kayo magsawa-sawang pumunta dito? Sa Ebanghelyo natin ngayon, narinig natin, may problema si Jesus Nazareno at ang mga alagad. Magpapahinga ba sila o magtutuloy ng gawain? Nung lumapit yung mga alagad, sabi nila, ang dami-dami nating ginawa. Hindi na nga sila makakain. Hindi na nga makatulog. Dagsa pa rin ang tao. Sabi ko, parang kaya po yung Ebanghelyo. Dagsa ang mga tao. Anong sabi ni Jesus Nazareno? Halina, lumayo muna tayo at magpahinga ng kaunti. Pero anong nangyari? Sinundan sila ng mga tao. Minsan, ganun ang pakiramdam ko. Sabihin ko, lilihis muna ako. Paglihis ko sa likod, nandun, may mga nakaabang pa rin. Father, no? Ano ba talaga? Magpapahinga o magpapatuloy ng gawain? At nakita natin sa Ebanghelyo, nang makita ni Jesus Nazareno ang mga tao, lalo na yung mukhang kaawa-awa, nabagbag ang kanyang damdamin. Kahit gusto na niyang magpahinga, nung nakita niya ang itsura ng mga tao na parang mga tupang walang pastol, tinignan niya sila at pinaglingkuran niya sila. Tingnan niyo nga yung katabi niyo, mukha bang kaawa-awa na? No? Yung mukhang kaawa-awa daw, doon nababagbag si Jesus Nazareno. Yung mukha talagang naniniklohod. Yung talagang mukhang desperado na. Mukha bang desperado yan, katabi mo? No? Pero ang mabuting balita, hindi humihinto sa pagbibigay ng pagpapala, himala, at paglilingkod ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga, marapat lang na ang tahanan ni Jesus Nazareno gawing pambansang dambana
Sapagat ang tahanan ni Jesus Nazareno ay tahanan ng bawat Pilipino. At lahat ng nagpupunta sa Kanya. Kaya nga siguro, wala tayong sawa pumunta sa Kanya. Sapagat alam natin, ang lahat ng nagpupunta sa Kanya, hindi niya bibiguin. Hindi niya tatalikuran. Hindi niya matitiis. Kaya't ang mga nagdarasal ng time team, umaasa ng lakas loob, iparinig natin kay Jesus Nazareno ang mas malakas na palakpak. Ang tahanan ni Jesus Nazareno nga ay bahay, pahingahan. Yung tanong ko kanina, ano ba talaga? Gagawa o magpapahinga? At ipinakita ni Jesus Nazareno, pwedeng sabay. Kaya ang simbahan, alam nyo, naniniwala ko, pahingahan din ng maraming tao. Tingnan nyo nga yung katabi mo, baka tulog na. Marami ako nakikita, tulog sa simbahan. Kasi dito na lang din nakapagpapahinga. Iniintindi ko na lang. Sinasabi ko, pagod siguro. Pagod na sa buhay. Bugbog na sa trabaho. Bugbog na sa mga problema. Kaya pagdating dito sa simbahan, ito na lang ang pagkakataon nilang makapagpahinga. Pahinga. Pero tingnan niyo yung salitang pahinga. May mas malalim na paanyaya pag sinabi natin na ang tahanan ni Jesus Nazareno ay pahingahan din. Siguro nga, mas nakakatulog kayo dito sa simbahan kaysa sa bahay ninyo. Kasi sa bahay nyo, ang iingay ng tao siguro, nag-aaway-away. Dito sa simbahan, makapag-iisa ka. Tingnan mo lang maigi yung bag mo, mahirap na. Baka pag nakatulog ka ng husto, akalain ng katabi mo, yan ang sagot sa dasal niya. Pero tingnan nyo yung salita uling pahinga. Hindi ho ba tayo mga Pilipino, pag sinabi mong pakain naman, palimos naman, patikim naman, ano yung ibig sabihin nung ganon? Humihingi ka, di po ba? Pag sinabi mong pakain naman, hindi ikaw ang dadampot ng pagkain. Iaabot sa'yo. Iaalok sa'yo. Kaya pag sinabi nating pahinga naman kay Jesus Nazareno, ibig sabihin nun, hindi yung lakas natin, hindi yung galing natin, bagkus ang lakas at galing ni Jesus Nazareno ang kailangan natin. Yung hininga niya ang magdudugtong ng buhay sa atin. Di ba nakakita na kayo sa totoong buhay man o sa palabas, lalo na yung nalunod, hinihingahan, mouth-to-mouth resuscitation? Hindi ba naalala niyo sa aklat ng Henesis, nang nilikha si Adan, hiningahan siya ng Diyos. Sa makatwid, hindi sa atin ang lakas, kung hindi sa Kanya. Kaya pag sinabi nating nagpapahinga tayo kay Jesus Nazareno, hinahayaan natin siyang hindi lang huminga sa atin, kung hindi pumasok sa buhay natin. Hinahayaan mo yung kabutihan niya. Hindi ka nagpapahinga kung nagpunta ka sa Quiapo, pero ayaw mong ilabas yung masama para makapasok yung mabuti ni Jesus Nazareno. Hindi ka talaga nagpapahinga at nagdarasal kung yung katotohanan ni Jesus Nazareno hindi makapasok kasi ayaw mong bitawan yung mga kasinungalingan
na pinaniniwalaan mo sa buhay mo. Hindi makapapasok yung kapayapaan ni Jesus Nazareno kung yung galit mo sa puso mo, pinapatigas mo sa puso mo. Ayaw mong iwan. Ayaw mong bitawan. Kaya hindi ka talaga makakapahinga. Yun daw ang ibig sabihin ng pahinga. Patuloyin natin si Jesus Nazareno. Yun ang tunay na pagdarasal. Yun ang tunay na deboto. Hinahayaan mo siyang dumaloy sa buhay mo. Kaya, kung paglabas mo ng simbahan, parang pagod ka pa rin, parang galit ka pa rin, ayaw mo pa rin magpatawad, ayaw mo pa rin magsabi ng totoo, ayaw mo pa rin magbahagi, hindi ka nakapagpahinga. Sapagkat ang tunay na pahinga, sinasabi natin, palimos po, mahal na poon, ng iyong kabutihan, ng iyong awa, para ito ang dumaloy sa buhay natin. Kaya mga kapatid, opo, wala tayong sawang magpunta rito. Pero sana sa pagpunta natin dito, hayaan nating tunay tayong makapagpahinga. Pag tinitignan ko po yung nagpupunta sa pahalik, yung lumalapit kay Bikaryo, may mga ibang tao, damandam ako nagbubuntong hininga. Ganun ba kayo pag nagdarasal, yung sa sobra sigurong sama ng loob, napapabuntong hininga. Sana ganun din yung puso natin. Di ba? Pag sinabi mong nagbubuntong hininga, nilalabas mo. Exhale. Mamaya, paglapit nyo doon sa Nazareno sa harapan o sa likod, magbuntong hininga kayo. Ilabas na ninyo. Ialis na ninyo yung dapat ialis. Yan ang nagpapabigat sa buhay mo eh. Yan ang nagpapapagod sa iyo ngayon. Galit, inggit, pagkasakim, paghihiganti, selos, kasinungalingan, karahasan. Ano yung kailangan nating ibuntong hininga? Ilabas para tunay tayong makapagpahinga. Si Solomon, narinig natin sa unang pagbasa, sayang, ang ganda na ng simula niya. Humiling siya ng karunungan at ibinigay sa kanya ito ng Diyos. Pero anong nangyari nung bandang huli? Yumabang siya. Akala niya, kaya niya ang lahat. Ang nasusunod na lang lagi, sarili niya. Kaya ano nangyari sa bandang huli? Napahamak siya. Nakalimutan niyang magpahinga sa Diyos. Kaya't sa pagpapatuloy ng misang ito, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, naririto kami. Pahinga po. Palimos po ng hinga. Palimos po ng lakas. Sapagkat marami sa amin pagod na. Bugbog na. Dapa na. Pero hindi kami nawawala ng pag-asa. Sapagkat alam namin ang lahat ng lumalapit sa iyo, hindi mo binibigo, hindi mo matiis, sapagkat lubha kang mawain at mapagbigay. Tulungan niyo po kung magbuntong hininga, ilabas at iwan anuman ang masama at nakahadlang sa akin, tanggapin ang iyong kabutihan at biyaya. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo po ang aming lakas at pag-asa. Kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami,
Amen. Amen. Tumayo po ang lahat. Mga kapatid, mulat sa pangangailangang lumaya sa mga hamon ng buhay upang mapatatag at mapanumbalik ang ating diwa at kalooban. Ang ating tugon, pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihin nilang buhay ang kanilang pagtatalaga sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway lumikas at mamahinga upang makatagpo ng kapayapaan sa piling ni Kristo. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway muling maakay pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Ang mga may sakit, naway makakita ng kagalingan sa kanilang karamdaman sa pamagitan ni Maria. Manalangin tayo. Pastulan mo ang iyong bayan, O Panginoon. Tahimik nating idulog ang iba pa nating mga kahilingan. Pagdasal natin lalo ng mga taong nawawalan ng pag-asa, gana at lakas sa buhay. Makapangyarihang Ama, tinawag mo kami upang iyong makasama. Maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak, sa aming paglakbay patungo sa iyong kaharian. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po ang lahat. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo at basbasa ng mga alay na nakahanda upang paalabin itong aming diwa sa ningas ng pag-ibig na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Blas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan ni si San Blas ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay. Sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak,
ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, dumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, San Juan Bautista, San Blas, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag po ang aming mga kasalanan. Patawad po kung kami nagiging mayabang, sakim, kapag hinahayaan naming sirain ng kasalanan ng aming buhay, ang aming tahanan. Palimos po ng hininga, awa at lakas ninyo, Panginoon. At pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Naririto si Jesus Nazareno, ang ating pahingahan, lakas at pag-asa. Ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
sa Sa lahat po na may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari nyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito. Ito po ay susunugin sa darating na February 13, 2024, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa February 14, 2024. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ang banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay makapagdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Blas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Walang sawa po kayong nagpupunta. Dinggin nawa ang inyong mga dasal. Ingat po kayo sa pag-uwi. At maraming salamat din po sa mga naglilingkod sa ating simbahan at sa inyong tulong sa mga pamisa, love offerings, online donations. Ngayon tayo'y Pambansang Dambana, inaayos po natin para maging tunay niyong tahanan at pahingahan ng Quiapo. Salamat po sa mga tumutulong at tutulong pa ho, lalo na sa ating Adoration Chapel, sa ating baptistry, at ang ating mga kuryente dito sa simbahan. Kung napansin nyo po, pinapaayos sa atin para maging ligtas. Kaya sa mga mabubuting loob na mga deboto, welcome po kayo at gawin natin talagang isang tahanan na
nagpaparangal sa ating pong Nazareno ang simbahan natin ng Quiapo. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Ang debosyon natin sa poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ngayon ay kapistahan ni San Blas, obispo at martir. At siya ang patron lalo na po ng mga may sakit sa lalamunan. Kaya kung meron dito ngayon o may kakilala kayo ngayon na katulad ko na mamaos na at may sakit sa lalamunan, ang gagamitin po natin ay yung kandilang binasbasan kahapon na pista ng Candelaria. Yamang hindi ko kaya kayong isa-isahin sa pagbabasbasa ito, gagawin nating pangkalahatan. Kaya habang iginagawad ko ang pagbabasbas, ang panalangin para sa mga may sakit, lalo na sa sakit sa lalamunan, yumuko kayo ngayon, hawakan ninyo yung lalamunan ninyo. At idasal nyo rin, lalo na yung wala dito, alam nyong may sakit na hindi kayang magsimba at magpunta dito sa Quiapo. Sa tulong ni San Blas, obispo at martir, iadya nawa kayo ng Diyos sa mga sakit sa lalamunan at sa iba pang mga karamdaman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Si Jesus Nazareno ang ating pahingahan. Patuloyin natin ang kanyang kabutihan at pagmamahal upang tunay nating matanggap ang kanyang lakas at buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo't taglayin nyo ang hininga at awa ni Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, tinitindugo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso pinamatayan ay sa bisan ng aming kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, Cristo Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Cristo Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.